Magandang umaga sa inyo mga kastig. Diyan nga pala ay kumukuha tayo ng kawayan sapagkat tayo gagawa ng kulungan ng baboy. Ito nga palang kagandahan mga kastig na mayroon kang bukid sapagkat makakalibre ka na ng panggawa mo ng kubo kundi panggawa mo ng mga bakod. Pag kailangan nga namin gumawa ng kubo kundi bakod ay dito kami kumukuha ng mga kawayan kundi ng pantaldok. Dito kasi sa bukid lolo ay libre na lahat. Kapag dito nga kami pumupunta, hindi na kami pinapabayad. Ang gagawin mo na nga lang talaga ay kumuha na lang. Medyo malayo-layo nga pala ito sa pangpang mga kastig, kaya kapag may dala ka ay medyo may bibigatan ka sapagkat ito ay medyo malayo. Nakaka-enjoy nga palang pumunta dito mga kastig sapagkat medyo refreshing yung hangin. At kapag meron ka nga palang problema ay pumunta ka lang dito, sigurado mawawala yung problema sapagkat dito nga pala ay talagang sobrang payapa. Lalo na kapag broken ka ay talagang makakamove on ka na lang talaga bigla. Masarap din nga pala dito mag-picnic mga kastig, sabay jamming kayo ng tropa mo at saka iinom mo. Aboy, dukol na ako sarap. Sobrang nakaka-enjoy talaga dito mga kastig, sabay meron ka pang kasamang batang makulit na ganito. Talagang mapapanatag yung isip at kalooban mo. Maraming salamat nga pala dyan sa mga solid supporters natin dyan, lalong lalo na kay Kuya Rain na lagi nakasuporta sa atin. Sa lahat nga pala na gusto magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang kayo sa comment section natin sapagkat kayo aking isi-shoutout. Salamat. At dito nga rin pala mga kastig ay binidyoan natin yung malaking langgam. Ang tawag nga pala niyan sa amin ay hantik. Mas masakit nga pala ang kagat nito mga kastig dun sa maliit na langgam. Ang kaibahan nga pala nito mga kastig sa mga maliit na langgam ay makikita nyo to sa mga puno. Bata pa nga lang pala ako ay lagi ko itong pinaglalaroan. Alam nyo ba yung pinaglalaban nyo yung dalawang langgam? Tapos ang gamit yung panglaban sa kanila ay yung gihoy ng pangwalis. Tapos doon sila tutuloy at maglalaban hanggang may mamatay sa kanilang isa. Ganun na ganun din pala yung ginagawa ko kapag pinaglalaban ko yung dalawang hantik. At dito nga pala ay nanghuli na yung atikat nyo ng dalawang manok. Yan nga pala ang regalo sa kanya ng aking lolo. Bala ko lang nga sana ay gawin tong pulutan pero sabi ni lolo ay palakihin daw. Masarap kasi itong gataan mga kastig, lalong lalo na kung lalagyan mo pa ng gulay ng papaya. Abay, napakasarap. Sobrang nga palang saya dito ng mga atikat nyo sapagkat mayroon na naman daw siyang aalagaan. Masarap nga palang pamumuhay dito sa bukid mga kastig. Sobrang tahimik at kapag nagtanim ka ay talagang mabubuhay ka na. Dito na nga rin pala pinanganak si mama mga kastig at dito na rin siya nagkaisip. Kaya naman talaga ang pamilya namin ay sanay na sanay sa bukid at sa hirap. Kaya naman kahit anong problema ay kayang-kaya namin itong dalhin sapagkat lagi kami sama-sama at tulong-tulong. At dito nga pala mga kastig ay buhat-buhat ko na yung kinuha nating kawayat. Sa punto nga pala ito mga kastig ay papauwi na kami sa amin. At dito nga pala ay nagpapahinga tayo sapagkat tayo nabigatan sa ating dala. At pinapauna ko na nga pala dyan bumaba sila mama mga kastig sapagkat susunod na lang ako sa kanila sa likod. Medyo pataas nga pala kasi yung lalakbayin mo papunta sa kubo nila lolo. Yan nga pala yung nakuha nating kawayan at taldok mga kastig at dito nga pala ay pababa na naman tayo. Medyo pabulusok nga pala dyan ang bababain natin mga kastig. Sabi nga nila kahit anong pagsubok at kahit anong hirap at bigat na nararamdaman mo ay huwag kang susuko sapagkat lagi mo lang tatandaan ang mahal mo. Ay, mahal mo? Charot lang. Dito nga pala ay tinulungan ko na yung kasama natin sapagkat medyo mabigat daw yung nyog. Marami-rami nga pala yung nahulog ng buko ng nyog kaya ito yung aming dinala. Medyo malakas nga pala kasi yung hangin nung nakaraan dala ng bagyo. At dito nga pala mga kastig ipababa na tayo. Nahihirapan nga pala dyan sila mamang pumaba sapagkat medyo pabulusok talaga yung babaan. Kaya naman ay dali-dali ko na dyan tinulungan si mama sapagkat siya nahihirapan. Ako na nga pala yung dumala ng dala niya mga kastig sapagkat baka siya madulas. Ito nga pala yung babagsakan mo mga kastig kapag ikay nagkamali ng apak o kaya ikay nadulas. Ito na nga pala yung bangka natin mga kastig, iisa-isay na nga pala natin yung dala natin dyan. At dito nga pala mga kastig ay pababa na rin tayo, daan-daan lang pala tayo dyan sa pagbaba sapagkat medyo malalaki yung bato. Sa lahat nga pala ng ating ginagawa ay palagi tayo mag-iingat. At dito nga rin pala mga kastig ay aakyat na tayo sa ating bangka. At dito nga pala mga kastig ay tulong-tulong na kami sa pagdala ng aming mga dalahin dito sa bangka. Tunay nga naman na kahit mabigat yung mga bagay ay kayang-kaya natin yan sapagkat tayo tulong-tulong. Atikat nyo nga pala yung nagbibideo dyan sa atin. Dyan nga pala ay binubuhat na namin yung aking dalang kawayan. Sobrang bigat nga pala niyan mga kastig. Dyan nga pala ay nahihirapan kami. Nagulat pa nga dyan yung aking ninong. Tinanong niya sa akin kung paano ko ba ito nakayanan. Ang sabi ko nga pala ay kakayanin ko lahat dyan sapagkat kasama ko yung atikat nyo. Sarot lang. Dito nga pala mga kastig ay pinaandar ko na yung motor natin. Papauwi na pala tayo dyan. Dito nga pala mga kastig ay ipapakita ko sa inyo yung view ng lugar namin. Medyo makulimlim nga pala dyan yung langit sapagkat meron na naman darating na bagyo. At dito nga pala ay meron tayong kasamang prinsesa. Abay, napakaganda. Ilog nga pala yung dinadaanan natin dito mga kastig sapagkat tugtong yung ilog at dagat. Dito nga pala kami naglalangoy ng mga kaibigan ko kapag wala kaming gagamitin na bangka papunta dito sa bukid. Madalas nga rin pala ako dito maligo sa ilog at dagat nung bata pa ako. Pero mas madalas nga pala ako maligo sa dagat sapagkat meron alon. Nakaka-enjoy kasi yung alon. Madalas nga rin pala ako noon magbinwit dito sa amin sa tabing dagat. Ay medyo napahawa na naman yung ating kwentuhan. Dito nga pala ay malapit na tayo. Salamat nga pala sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Bye bye.